Kinben Book 6, Chapter 72. Gumawa ang Pampanga ng Rana naging dahilan upang makalamang sila ng 11. Kaso, bigla na lang itong sinagot ni Ricky Mendez na nagawang pababain ng lamang nila sa 4 matapos ang kanyang 4-point play. Pagkasambot nga nila Serna sa bola, ay agad din niyang ibinato ito kay Olis dahil si Mendez ay biglang dumating sa kanyang harapan. Pagsambot naman ni Olis sa bola, ay agad siyang hinarangan ni Sanchez. Sandali ngang sumagi sa alaala ni Olis ang nangyaring turnover niya kanina at foul. Hindi niya iyon nagustuhan kung kaya sa pag-atras niya ng marahan ay binigla nga niya ng abante ang kanyang defender na kaagad niyang iniwanan dahil sa screen na ibinigay ni Thompson. Sa paglipat ni Magbuo sa kanya bilang defender ay dito na nga siya bumigla ng bilis at iniwanan ito. Makikita naman nga si Lee na mabilis na sumulyap sa nangyaring iyon. Dumiretso na kasi si Oli sa basket. Si Mikal naman ay biglang lumayo sa kanya at ang napiling gagawin ni Marky ay ang pigilan si Olis. Kaso nang dumating siya roon ay biglang ipinasa nito ang bola. Ipinasa ni Olis ang bola kay Mikal na walang bantay at sa pagharap ni Marky ay doon na nga siya nilampasan nito. Tumalo ng walang alinlangan si Mikal at pinakawalan ng isang malapitang pagpuntos. Kaso, nang bibitawan na niya ang bola ay bigla na lang may manlalaro ng palapan ang lumitaw mula sa likuran ni Lee. Hinampas ni Marlon ang bola, kaso naiiwas pa rin ni Mikal ang hawak niya. Ang mga supporters ng Pampanga ay napakuyom at pagkatapos noon ay biglang nagpakawala si Mikal ng isang reverse layup na nagmintis pa rin dahil sa tingin ni Magbuo sa kanya. Paglapag nga nila ay doon naman agad na tumalon si Olis at Thompson, kaso bumigla rin ang dating si Sanchez at nakipaglaban siya sa rebound. Tama si Ricky, malakas ang team namin. Sigaw nga ni Dre sa sarili at muling umangat ang bola sa ere dahil sabay-sabay nilang natamaan iyon. Kaso sa paglapag nila ay doon na nga sumigaw ng marahan si Marlon at doon na nga umalingaw-ngaw ang kanyang malakas na pagdakot sa bola na nasa ere. Ang taas tumalon. Bulalas na nga lang ni Mikal at makikita naman si Olis na bumigla ng hakbang sa harapan ni Magbuo. Maaagaw pa raw niya ang bola. Pero natuto na kaagad si Marlon dahil bigla niyang ibinato iyon sa likuran nila. Dumating na nga si Mendez at napasigaw si Coach Miranda nang ito na ang nakahawak sa bola ngayon. Sina Lacerna at Evangelista naman ay biglang humakbang sa harapan ni Mendez. Dito na nga makikita ang seryosong tingin ng dalawang manlalarong ito ng Pampanga. Dalawa kami, sabi nga nila Serna sa isip at inalala niya ang kanyang mga notes tungkol kay Mendez, kung paano ito gumalaw, pati ang mga crossovers nito. Kailangan kong mag-focus, sigaw nga niya sa kanyang sarili. Tandaan ang mga sinabi sa akin ni Labo, kung paano namin pipigilan ang movement ni Mendez kapag ginawa namin ang double team. Mabilis siya. Pero kung sa tamang pwesto ako titigil ay masisira ko ang momentum ng speed nito. Sabi naman ni Evangelista sa isip na agad na umabante at nang makita ito ni Mendez ay dito na nga niya iniiwas ang bola. Sila Serna naman ay napangiti dahil ngayong nasa likuran na siya ni D ay makikita na niya kung saan mapunta si Ricky. Makikita ngang lamang ang pwesto ni Evangelista sa dribbling hand ni Mendez, kung kaya makikita naman nga si Mendez na sa kabila pumihit at sa pagkakataong ito ay doon na nga niya pinagmasdan ng bolang gumagalaw sa mga palad nito. Hindi raw sila pwedeng magsabay ni Evangelista dahil mas malaki raw ang chance na malampasan lang sila ng kalaban. Kung sa isang laban, si D ang pain at siya ang hihila sa pamingwit. Si Coach Miranda naman ay napahinga ng malalim dahil matapos ang tanong na nabuo sa isip niya ay nakita niya sila Serna, ang tactician na seryosong binabantayan at inaabangan si Mendez. Akin na Ricky! Sigaw naman agad ni Larry dahil bumibilang na ang referee at kailangan na nilang mailampas ang bola sa gitna. Sila Serna naman ay marahang napangiti sa isip niya dahil sa ginawang iyon ni Dison, kung kaya napakagat siya sa gagawin ni Mendez. Makikitang tila papasa ito ng bola kahit alam niyang fake lang ang gagawin nito. Kumawala ang bola mula sa palad ni Mendez at dito na nga napakuyom sila Serna dahil kung hindi raw ito fake ay doon na nga siya tuluyang umabante ng mabilis.
Tinamaan nga ng palad niya ang bola at doon na nga mabilis na lumitaw si Olis na pagkahawak sa bola ay biglang tumalon paharap sa basket. Isang jump shot ang ginawa nito at makikita naman si Mendez na napaseryoso sa steal na ginawa nila Serna. Nabasa niya ang gagawin ko. Mahusay nga talaga ang isang ito. Nasabi na nga lang ni Ricky sa sarili at sa pagbitaw naman ni Oli sa bola ay siya naman paglitaw ni Sanchez at hinarangan ng kanyang vision sa basket sa pagtalo nito. Marahan namang ngumiti si Olis at biglang iniiwas ang bola at ibinato sa isa niyang kakampi na si Mikal. Isang extra pass nga ang ginawa ni Olis dahil alam niya sa kanyang sarili. Namiminti siya sapagkat nasabayan siya ng kalaban. Si Markeli naman ay napahakbang agad kaso bumigla ng talon si Mikal at isang quick move pauna ang ginawa nito. Si Mark ay hindi agad nakapihit dahil sa pagtuon ng siko ng katapat niya sa kanya ay dito na nga makikita ang mataas na pagtalon ni Mikal papunta sa basket. Idadakdak nito ang bola at ganito raw talaga ang play ng Pampanga. Penalty na kayo, kaya imposibleng malakas pa rin ang loob ninyo na sasabay sa akin. Sabi nga sa isip ni Mikal na sa pagbagsak ng dalawang kamay sa basket ay napaseryoso rin siya nang may player ng Kalapan ang sumupalpal sa kanya. Isang block mula kay Marlon Magbuo. Bulalas ng commentator at ang pag-cheer ng Pampanga ay naudlot dahil doon. Hindi ako natatakot ma-foul. Hindi pwedeng pabayaan ko lang kayong gawin ang gusto ninyo sa painted area. Sabi nga ni Marlon sa sarili at sa paglapag niya ay siya naman pagdikit sa kanya ni Mikal dahil sa puwersa ng talo nito pagbaba. Napakuyom na nga lang si Coach Isaiah. Kaso, ang bolang bumulusok pababa ay nakuha ni Olis na nilampasan kaagad si Lee at makikita nga ang kaseryosohan sa mga mata nito. Nandito pa ako. Sabi nga ni Billy Olis na nagdidilim ang paningin dahil nang tumalon siya sa basket ay bigla niyang iniiwas ang pagkakahawak sa bola mula sa lumitaw na si Mendez. Inaasahan na nga kasi niyang ito ang lilitaw kung kaya siniguro niyang hindi na raw ito makakaulit pa. Dito na nga niya nilampasan si Mendez at pinakawalan ng isang reverse layup sa paglampas niya sa basket. Sa paglapag nga nilang dalawa ay makikita rin ang pagngiti ng marahan ni Mendez at ang bola ngang pumasok na sa basket ay iniluwa pa ng ring dahil sa napalakas na epektos na ibinigay ni Olis. Mabutit sablay, sabi na nga lang ni Ricky at napaseryoso na lang siya dahil muling tumalon si Olis at ito nga ang nakakuha ng offensive rebound. Malakas din ang isang ito. Nasabi na nga lang din niya sa sarili at nang gagawin na ng kalaban ng isang putback dunk ay dito na nga muling naputol ang hype ng Pampanga crowd. Ang mga players ng Pampanga na nasa loob ng court ay napaseryoso na lang nang supalpali ni Magbuo si Olis at nakikita pa ngang sinubukang ipilit ng kalaban ang pagdunk. Pero nanaig ang lakas ng sentro ng Kalapan na halatang hindi nagpapaapekto sa penalty nila. Tumapon ang bola at nasambot na nga ito ni Dre na agad na pinatalbog dahil ang kanyang katapatan na si Olis ay wala. Itinawid nga niya kaagad ito sa gitna at nang makita niya ang pagharang nila Serra sa kanya ay dito na nga siya bumigla ng hinto. Si Dre Sanchez, magaling ito sa depensa. Sabi nga nila Serna sa sarili at sa paghinto nito ay agad niya itong nilapitan at nginitian dahil alam niyang bibigla ito ng sidestep. Pero ngumisi si Dre at naalala ang sinabi ni Ricky kanina. Umabante nga siya at napaatras naman sila Serna dahil sa lakas nito. Pero hindi siya nagpadaig at nilabanan ito na naging dahilan upang mapaupo siya sa sahig ng court. Isang mabilis na paghinto kasi ang ginawa ni Sanchez at sa espasyong nagawa nito ay doon na nga siya tumalon kaso bago iyon ay lumampas naman sa kanya si D na tumalon kaagad mula sa likuran niya. Hindi ninyo ako may isa sa ganyan. Gaya nga ng sabi ni Ricky sa akin, expect the unexpected sa depensa ng kalaban. May ngiting wika ni Sanchez sa sarili at sa paglapag ni D ay doon na nga siya tumalon para pakawalan ng isang jump shot na humalit sa basket at nagbigay ng 2 puntos para sa Calapan City. Sa pangyayaring iyon ay doon na nga napatawag ng timeout si Coach Miranda
dahil dalawa na lang ang lamang nila at kailangan daw niyang mag-reset ng strat. Walang epekto ang penalty sa kanila. Nagawan kaagad ito ng paraan ni Mendez. Mahusay na bata. Sabi na nga lang ni Coach Miranda sa sarili at napatingin nga siya kay Parcon at naisipan nga niyang paupuin na si Mikal at ipasok si Liam Punsalan. Agad na nga niyang kinausap ang kanyang players, lalo na sila Serna dahil ito ang kanyang point guard at playmaker. Ang mga manonood naman ng mga players ng ibang team medyo nagugulat sa laro ngayon ng Kalapan dahil parang hindi raw ito ang nakasanayan nilang first quarter ng mga ito na kung saan ay palaging nasa kalaban ang momentum. Nakakasabay sila sa Pampanga. Nasasanay na ba sila sa ligang ito? Tanungan ni Russell Javier sa sarili na hindi rin maiwasang humanga kay Mendez, lalo na sa ginawa nito na naging dahilan upang hindi isipin ng kakampi niya na nasa penalty na sila. Mula naman sa bench ng Kalapan ay makikita nga si Coach Isaiah na napatingin na lang sa pagdating ni Ricky. Sina Baron nga at Martin ay agad na inabutan ng tubig si Ricky sa pag-upo nito at nang mapatingin naman si Isaiah sa oras ay napaisip siya kung tama bang pagpahingahin niya ang kanyang ace player na makikitang parang kailangan na nga rin ito. Coach, magpapahinga muna ako. Napagod ako. Winika nga ni Mendez matapos uminom ng tubig at napaseryoso naman ang kanyang mga kasamahan nang marinig iyon. Si Maki nga ay pinagmasdan si Ricky at nakita niyang kalmado lang ito. Ano naman kung wala ako sa loob ng court? Nahihinaan ba kayo sa sarili ninyo? Dagdag pa nga ni Ricky at si Isaiah naman ay napatango. Pumalakpak siya para kuhanin ang atensyon ng mga players niya. Game na. Magkakaroon tayo ng magandang rotation ngayon para hindi sila mag-focus ng depensa sa isang player lang kay Ricky. Para hindi sila mag-focus ng depensa sa isang player lang kay Ricky. Sambit nga ni Coach Cervantes at ngayon ay sinabihan na niya si Maki na maghanda na sa pagpasok. Mananatili pa rin si Sanchez at Dizon. At ngayon ay makikita ngang pinaghanda na rin niya si Hernandez. Marlon, ikaw ang sa power forward. Sabi nga niya kay Magbuo na agad namang tumango matapos uminom ng tubig. Ikaw Maki ang magiging playmaker, pero kung kaya mong pumuntos ay gawin mo. Ikaw ang main scorer kapag wala ng choice. Copy coach. Sabi nga ni Maki na napatingin kay Ricky. Magpahinga ka na. Hindi ka dapat mapagod para mamaya. Sabi nga rin niya kay Ricky na agad nang umiti. Kuya, magpakitang gilas ka. Sambit nga ni Mendez at napatango naman si Maki. Ako, hindi mo sasabihan? Sabi naman ni Larry Dizon at si Baron ay agad na sumabat. Hindi na kailangan at mas mayabang ka kay Romero. Sagot ni Baron at agad namang tumawa si Larry. Ang importante ay hindi ako foul trouble. Pasaring naman ni Larry at si Baron ay napakuyom na lang. Sasagot pa sana siya kaso tumikhim si Coach Isaiah na ikinakalman ni Baron. Sana ma-foul ka. Sabi na nga lang ng mahina ni Semeron at doon na nga sumilbato ang referee. Dito na nga rin nagsipasukan ng mga players ng dalawang team sa loob ng court. Romero, Sanchez, Dizon, Magbuo, Hernandez ang lineup ng Blue Phoenix habang Lacerna, Olis, Parcon, Punsalan, Thompson naman ang sa Lanterns. Makikita nga kaagad ang pagngiti ni Punsalan dahil nagkataong nasa power forward position si Magbuo. Mukhang matutuwa ka ngayon. Sabi nga ni Mark kay Liam na hinaplos-haplos pa ang kanyang bisig na napatingin kay Lacerna. Labo, alam mo na. Napangiti naman si Lacerna. Ganoon naman ang gameplay natin. Kaya ka nga ipinasok ni coach. Si Thompson naman ay napatingin sa sentrong makakatapat niya at agad siyang napatango. Napanood niya ang laro nito noong huling game at nakakita siya ng improvement dito kaso hindi raw iyon sapat para matapatan siya ng isang ito. Relax lang Shaquille, sabi naman ni Marlon kay Hernandez. Relax lang ako kuya, huwag po kayong mag-alala. Sagot naman ni Shaquille na hindi raw pwedeng maging mahina, lalo pat narinig niya ang sinabi ni Ricky Mendez kanina. Sa Pampanga nga ang bola at napaseryoso agad si Coach Cervantes nang kay Thompson agad ipinasa nila Serna ito. Gaya raw ng inaasahan, ito ang tatargetin ng kalaban. Pinostehan kaagad ni Thompson si Hernandez at ramdam ng bata ang lakas nito.
Napaatras na nga lang si Shaquille at kumpiyansa ngang tumalon si Thompson paharap sa basket at inilagay ang bola roon. Pero lumitaw si Magbuo sa likuran ni Hernandez at sinupalpal ng walang kahirap-hirap ang 7-footer na sentro ng Lanterns. May seryosong tingin nga rin si Magbuo kay Thompson at napakuyom naman ito ng lumapag. Ang bola naman ay nakuha ni Dizon, kaso nang aabante na siya ay bumangga siya kay Parcon at pinalo ang bola na dumiretso naman sa lumitaw na sila Serna. Relax lang, sabi nga nila Serna na umatras palayo, at nang dumating si Romero sa kanyang harapan ay bigla niyang ibinato ang bola papunta sa basket. Sinambot nga ito ni Punsalan at sa paglapag niya at pagharang ni Magbuo ay doon na nga umabante ito. Binangga niya ang depensa ng kalaban at wala raw siyang pakialam kung makuhanan siya ng foul. Si Marlo naman ay bumigla rin ng laban at sa pagkakataong ito ay wala na siyang inisip kundi ang kanyang team, ang kanyang sarili at ang kanyang narating na sa pagbabasketball. Napatras nga siya sa lakas ni Punsalan at sumagi pa sa kanya ang katawan nito na walang takot siyang tinalunan ng harapan. Dadakdakan nga siya nito at napangiti siya sa kanyang sarili dahil kung iniisip daw nitong hindi siya sasabay dahil sa posibleng foul, di yan ka nagkakamali, sabi nga ni Magbuo. At sa pagtalo ni Punsalan ay makikita nga rin ang pagsabay niya. Ang mga manonood nga ay napaseryoso na lang dahil bibihirang senaryo ito para sa mga big man. Iyan ang gusto ko. Pero huli ka na, sabi nga ni Punsalan na makikita na parang kakain ng buhay kung makatingin. Sinindak niya sa ere si Magbuo at buong lakas na dinakdakan ito. Hindi mo ako matatakot, sagot naman ni Magbuo, at doon na nga napaseryoso si Mark Parcon dahil ang bola ay nagawang mablock ng sentro ng Kalapan. Matibay nga ang Magbuo na ito, pero sabi naman ni Parcon nang masambot ang bola dahil siya na raw ang tatapos sa naputol na ginawa ni Punsalan. Si Magbuo naman ay agad na hinarangan ni Punsalan na kahit nakaramdam ng inis ay hindi ito ang inuna. Tumalo na nga si Parcon at sa pagtingin niya sa basket ay dito naman lumitaw ang palad ng isa pang kalaban. Sinabayan siya ni Hernandez at sinupalpal siya nito ng harapan na ikinatahimik ng Pampanga crowd. Umalingaw-ngaw ang pagtapal ng sentro ng Kalapan at sa paghulog ng bola sa sahig ay agad itong pinalo ni Dre. Nasambot ni Maki ang bola at doon na nga napatakbo si Olis para pigilan ito. Ginitgit niya si Romero, pero sa paghinto nito ay doon na nga napadiretso si Olis at sa pagbalik niya ay doon naman lumampas sa kanya ang ball handler ng Kalapan. Mabagal, bulalas pa ni Maki na makikitang nasa basket na at nagpakawala ng isang layup. Ang puntos ngang ito ang tuluyan ng nagpatabla ng score sa 22. Hindi pwedeng ganito, mahina namang wika ni Benji Lacerna na nang mapatingin sa kanyang kuya Mark Parcon ay agad na napakuyom. Sa mga gustong bumili ng advanced chapters, mag-PM lang kayo sa makikita ninyo sa screen. 10 pesos per chapter at minimum of 5 chapters ang pwede ninyong bilhin.